Isang commoner ang sobrang nahilig sa mahika pero kahit anong gawin niyang pag-aaral dito ay limitado lang ang kanyang mga nagagawa. Naging balakid sa kanyang mga pangarap ang estado ng kanyang buhay dahilan para pagkaitan siya ng mana na siyang pinaka-importante sa paggamit ng mahika. Kaya nang makalaban niya ang isang noble ay wala siyang nagawa. Pero kahit tinutsupok na siya ng apoy ay manghang-mangha pa din siya sa taglay na mana ng isang noble. Bago siya masawi ay nasabi pa niya sa kanyang sarili na kung nagtataglay din sana siya ng mas maraming mana ay marami pa sana siyang matututunan tungkol sa mahika. Nang magising siya ay nasa isang maayos na silid na siya kasama ang maraming katulong. Akala niya ay mga higanti ang mga ito kaya nagpalabas siya ng fireball na sobrang lakas. Na-reincarnate pala siya bilang 7th Prince ng Selom Kingdom at pinangalanan siyang Lloyd. Dahil dito ay nagtataglay na siya ng maraming mana pero sobra-sobra pa ito kumpara sa karaniwang noble. Sinamantala niya ang pagkakataon na ito para gawin na ang mga pangarap niya. Hindi makapaniwala ang mga nasa palasyo na natuto siya kaagad magsalita at nahilig sa pagbabasa ng mga spellbooks. Kahit isa siyang prinsipe ay hindi siya naging interesado sa trono at ang importante lang sa kanya ay matutunan ang iba't ibang klase ng mahika. Araw-araw ay tinatakasan niya ang kanyang mga katulong para magtungo sa aklatan at magbasa tungkol sa mahika. Ang problema ay hindi niya magawang matakasan ang kanyang guro at bodyguard na si Silpha tuwing oras na ng kanilang pagsasanay. Gamit ang control type magic ay ginagaya niya lang lahat ang mga atake nito. Pero dahil sa agwat ng kanilang lakas, stamina at tangkad ay nakakaangat pa din ito sa kanya. Kaya gumamit siya muli ng mahika para matapatan ito. Akala niya ay makakalamang na siya ngunit alam pala ni Silpha na nandadaya siya. Gayunpaman ay namangha pa din ito sa kanya na sabay siyang nakakagamit ng 2 spells. Ang hindi nito alam ay 4 na spells na pala ang pinagsabay niya. Isang araw ay nalaman niya ang tungkol sa demon na naiselyo sa isang libro matapos nitong muntikan ng wasakin ang buong kaharian ng Selom. Nagngangalan itong Grimoire pero kasalukuyan itong nasa Forbidden Underground Library ng palasyo. Hindi na siya nagsayang pa ng oras at kaagad na nagtungo sa library na ito. Kahit mahigpit ang bantay dito ay hindi siya nahirapan na makapasok dito at kahit ang selyo sa mismong pinto ay madali lang niyang sinira. Hindi siya makapaniwala na sa 10 taon niyang paninirahan sa palasyo ay may ganito palang aklata na sobrang dami ng libro tungkol sa mahika. Nang babasahin niya na sana ang isang libro ay biglang nagpakita ang grimoire. Nakipagkasundo ito sa kanya na palayain umano ito kapalit ang pagtuturo nito ng ancient magic. Dahil ito ang matagal nang inaasam niya ay pumayag siya sa kasunduan. Ngunit matapos niyang tanggalin ang selyo ay bigla siyang inatake ng demon. Akala ng demon ay patay na siya kaya laking gulat nito nang makita ang kanyang barrier. Muli itong umatake ng paulit-ulit pero hindi ito umuobra sa barrier. Habang si Lloyd naman ay namamanghalang sa atake nito. Inilagay niya itong lahat sa kanyang daliri para alamin ang komposisyon nito at para na din maramdaman kung gaano ito kapaminsala. Sa galit ng demon ay hindi na ito nakapagpigil pa at gumamit na ng dual incantation. Akala niya ay maililigpit niya na si Lloyd pero hindi pa din ito umubra sa barrier at namanghalang si Lloyd dito. Nang mapagtanto niya na hindi basta-basta si Lloyd ay sinubukan niya na umalis na lang dito pero may barrier pala na nilagay si Lloyd. Dahil nakita na ni Lloyd ang mga atake ng demon ay gusto naman niya ngayon na makita ang mga defense magic nito. Inatake niya ito gamit ang kanyang Fire Lance Inkinis pero nataranta lang ito at hindi na nakasangga. Dahil hindi na ito pumalag ay ibinalik na ni Lloyd sa dating ayos ang library. Nagpasya naman ng demon na magsilbi na lang kay Lloyd bilang familiar umano niya. Pero dahil kapansin-pansin ng laki nito ay pinag-transform ito ni Lloyd sa maliit na anyo. Katapos ay pinagtago niya ito kaya naisip nito na samantalahin ang pagkakataon na kontrolin ang isip ni Lloyd at kunin ang kanyang katawan. Ngunit nang kumapit na ito sa katawan ni Lloyd ay dito na nito naramdaman ang napakatinding mana ni Lloyd. Hindi na ito nakagalaw sa sobrang takot at iminungkahi kay Lloyd na tawagin na lang umano siya sa pangalang Grim. Makalipas ang ilang araw habang nagbabasa si Lloyd sa aklatan ay pinuntahan siya ng kapatid niya at second prince na si Albert. Niyaya siya nito sa parati nilang ginagawa tuwing nagbabonding silang dalawa. Dahil ayaw niya na makakuha ng atensyon ay sinasadya niya lang na padaplisan ang mga target. Nagpa siya si Albert na magpahinga muna at pinahintulutan siya na maglaro muna kung gusto niya. Tuwang-tuwa naman siya dito dahil makakapagsani na din siya sa mga mahika na gusto niyang subukan katulad ng double incantation trick ni Grim. Nilinaw ni Grim na tanging mga demon lang umano ang nakakagawa ng trick na ito dahil mayroon silang 2 bibig. Ngunit may naisip na palang plano dito si Lloyd at ito ay ilagay sa kanyang palad si Grim para magkaroon na din siya ng 2 bibig.
Una nilang sinubukan ng Fire Lance Inkinis pero dumugo lang ang ilong ni Grimm dahil hindi niya inaasahan na gumagamit ng spell stacking si Lloyd. Para hindi na mahirapan si Grimm ay kinontrol na din ni Lloyd ang bibig nito. Sa pamamagitan nito ay nagawa niya na din ang double incantation. Hindi niya maitago ang pagkasabik na nararamdaman niya habang ginagawa niya ito. Sa sobrang lakas nito ay kitang-kita din ito ng mga mamamayan. Nagtataka naman ang mga butler ni Albert kung bakit binibigyan ni Albert ng atensyon si Lloyd. Kaya nilinaw sa kanila ni Albert na ang ginawa kanina ni Lloyd ay sinadya lang niya. Naniniwala siya na isang prodigy si Lloyd at posibleng maging Grand Sage balang araw. Kung mangyari man ito ay malaki din ang maitutulong nito sa kanya. Pagkadungaw ng isang butler sa bintana ay nagtaka ito na dumilim ang kalangitan kahit hindi pa gabi. Nakalikha pala ng butas sa kalangitan ang ginawang double incantation ni Lloyd. Buti na lang ay kaagad din itong bumalik sa dati bago pa ito mapansin nila Albert. Gayunpaman ay nakita pa din ito ng ibang tao kaya kinabukasan din ng umaga ay nasa dyaryo na ito. Pero ang mas napansin ni Lloyd ay ang ibang balita sa dyaryo kung saan matagumpay na natapos ng mga A-ranked adventurer ang mahirap na dungeon. Dahil sa mga makapangyarihang items na nakuha ng mga ito ay naisip ni Lloyd na subukan din ang pagpunta sa dungeon. Para hindi siya hanapin ng kanyang mga katulong ay lumikha siya ng clone niya. Pero alam niya na hindi niya mauuto si Silpha gamit ito. Kaya minabuti niya na pasanibin na lang dito si Grimm para magmukha itong totoo. Nang maging okay na ang lahat ay kaagad siyang umalis para maghanap na ng dungeon. Ilang sandali lang ay nakita niya ang isang babae na hinahabol ng mga orcs. Pero nang magkaroon nito ng pagkakataon ay dito na nito isa-isang iniligpit ang mga orcs. Ang ikinamangha naman ni Lloyd ay ang kakaibang paghinga nito. Napansin pala siya nito at dahil iniiwasan niya na makilala ay nagtago muna siya. Dito na siya nito nilapitan pero buti na lang ay nabago niya na ang kanyang hitsura. Nagpakilala siya sa pangalang Robert na isang rookie adventurer. Nagpakilala naman ang babae sa pangalang Tao na isang B-rank adventurer. Nabighani ito sa tindig ni Lloyd kaya naisip nito na gagawin niyang kasintahan si Lloyd. Nang malaman nito na naghahanap si Lloyd ng dungeon ay nagpa siya ito kagad na sumama. Pagkapasok nila ng dungeon ay kagad itong nagpakitang gilas habang si Lloyd naman ay abala lang sa pangunguhan ng mga kumikinang na mga bato. Makalipas ang ilang oras ay nagpa siya sila na magpahinga muna at kumain na din. Dito na nila napag-usapan ang tungkol sa paggamit ni Tao ng chi breathing technique habang siya ay nakikipaglaban. Hindi inaasahan ni Tao na mapapansin ito ni Lloyd dahil kakaunti lang sa kontinente ang nakakaalam dito. Ipinaliwanag niya kay Lloyd kung paano niya ito ginagawa kaya katapos nilang kumain ay sinubukan ito ni Lloyd. Dahil nakikita ni Tao na interesado dito si Lloyd ay nagpa siya ito na turuan si Lloyd. Nang magpatuloy na sila ay nakarating na sila sa boss ng dungeon at mabilis lang itong tinalo ni Tao. Ngunit nang bubuksan na nila ang treasure chest ay nakita ni Lloyd ang atake mula dito kaya kaagad niyang hinila si Tao. Ito pala ay isang leech dahilan para mabahala si Tao at itulak palabas si Lloyd. Hindi siya makapaniwala kung bakit naririto sa isang low-level dungeon ang ganitong uring nilalang na kahit ang mga A-rank adventurer ay nahihirapan na talunin ito. Plano niya ngayon na mabigyan lang ng oras si Lloyd na makalabas ng dungeon kaya lalabanan niya muna ito sa abot ng kanyang makakaya. Ilang sandali lang ay nagsalita ang leech at alam pala nito na gumagamit siya ng chi technique. Pero ininsulto lang nito ang chi technique dahil parang kapareho lang ito ng lower form na mahika. Dito na siya nagalit at walang tigil na inatake ang leech hanggang sa magawa niyang mabasag ang barrier nito. Ang problema ay nakaiwas pala ito na kaagad umatake sa kanya. Buti na lang ay saktong dumating dito si Lloyd para iligtas siya. Nang tatanungin niya na sana ito kung bakit ito bumalik ay napansin niya sa mukha nito ang pagkasabik na makalaban ang leech. Sinamantala ni Lloyd ang pagkakataon na ito na gamitin ang mga natutunan niya kay Tao. Habang inaatake siya ng leech ay sinusubukan niya na pagsamasamahin ang chi at mana. Pero nahihirapan siya dahil sa kakulangan ng hangin kaya tinanggal niya na lang ang kanyang barrier. Kagad siyang inatake ng leech pero madali lang niyang naiiwasan ng mga ito. Nang maperpekto niya na ang nililikha niyang teknik ay siya naman ang walang tigil na umatake. Bawat atake niya ay mas pinapalakas pa niya hanggang sa hindi na ito nagawa pang masangga ng leech. Bago sila lumabas ay binuksan muna nila ang treasure chest ngunit isa lang palang punyal ang laman nito. Pero nararamdaman ni Lloyd ang mana essence dito kaya nakiusap siya kay Tao kung pwede ay siya na lang ang magdala nito. Pagkalabas nila ay mabilis na umuwi si Lloyd dahil nagrereklamo na si Grimm. Puno na pala ito ng bukol dahil sa pagsasanay nila ni Silpha. Kinabukasan ng umaga ay sinimulan niya ng suriin ang punyal. At sa inaasahan niya ay may mana essence nga na nakalagay dito.
Plano niya ngayon na lumikha ng maraming ganito kaya inilisin niya ito gamit ang water class spell na Pure Effects at dito na nila nakita ang mga sangkap na nilagay dito. Mayroon itong oil, pilak at hematite at dahil may hematite na sila ay tanging oil at pilak na lang ang kailangan nila. Humingi siya ng pilak sa hari at kay Silpha naman siya humingi ng oil. Nang matapos nila ang mana essence ay lumapit naman siya kay Albert para humiram ng mga espada na gagamitin niya sa kanyang test enchantment magic. Wala nang nagawa ang mga kawal ni Albert kundi ipahiram kay Lloyd ang kanilang mga espada. Kagad niya itong nilagyan isa-isa ng mana essence at nang matapos siya ay ibinalik niya na ito kay Albert. Nang tiningnan ni Albert ang isang espada ay hindi siya makapaniwala sa nagawa ni Lloyd. Inakala naman ng isang kawal na walang nagbago sa kanilang espada ngunit nagulat na lang sila na nahati nito ang kanyang kaluban. Gusto ni Lloyd na makita sana ang kayang gawin ng mga espada sa aktwal na labanan. Sakto namang may utos ang hari kay Albert na manligpit ng mga halimaw kaya pinasama niya si Lloyd. Pero hindi pa man sila nakakarating sa mismong destinasyon nila ay inatake na sila ng mga kobolds. Kanina pa pala sila nararamdaman ni Lloyd gamit ang spectral detection sa pamamagitan din ng chi technique. Hindi naman makapaniwala ang mga kawal sa talas ng kanilang mga espada. Biglang sumugod kay Lloyd ang isang kobold ngunit dumating dito si Tao at inunahan ito. Napansin ni Tao na isinasagawa ni Lloyd ang chi breeding at parang magkapareho umano sila ni Robert. Biglang inatake ni Silpha ang kobold na aatake sana kay Tao at katapos ay binalaan nito si Tao na hindi masyadong dumikit kay Lloyd. Dito na sila nagkainitan kaya sinuwi na sila ni Albert at inalok na din si Tao na sumama sa kanila. Kinagabihan pagkadating nila sa kanilang destinasyon ay dito na sinabi ni Tao ang kanyang trabaho dito at ito ay ayusin ang lumang shrine na nasa tuktok ng burol. Ilang sandali lang ay dito na nagpakita sa kanila ang halimaw na hinahanap nila. Isa pala itong Beowulf at habang nilalabanan ito ng mga kawal ay may nararamdaman naman si Grim sa shrine. Matapos mapuruhan ni Tao ang Beowulf ay dito na ito inatake ni Albert gamit ang Fire Lance Inkinis. Sa sobrang lakas ng kanyang atake ay naisip niya kagad na dahil ito sa enchantment na inilagay ni Lloyd sa kanyang spellbound sword. Akala nila ay natalo na nila ang Beowulf ngunit nagulat na lang sila nang muli itong bumangon at dito na din nila napansin ang iba pang mga Beowulfs. Ilang sandali lang ay lumabas mula sa bibig ng Beowulf ang demon na nagpakilala sa pangalang Pazuzu. Pinaatake nito kina Albert ang mga Beowulfs at kahit napupuruhan nila ang mga ito ay mabilis lang nagre-regenerate ang mga ito. Alam ni Grim na gumagamit ng mana transmutation si Pazuzu kaya mabilis lang mag-regenerate ang mga sugat ng mga Beowulfs. Ito din ang dahilan kaya nagagawa niyang makontrol ang mga ito. Kaya hanggat hindi natatalo si Pazuzu ay patuloy lang sa pagre-regenerate ang mga Beowulfs. Nakiusap naman si Lloyd kay Grim kung pwede siyang turuan ito ng mana transmutation. Nang mapansin ni Pazuzu ang ginagawang pagbabantay ni Silpha kay Lloyd ay inakala nito na natatakot si Lloyd. Dahil dito ay nainsulto si Silpha kaya humingi na ito ng permiso kay Lloyd para sumali sa labanan. Wala pa ring tigil sa kakadakdak si Pazuzu dahilan para makiusap na sa kanya si Silpha na kung pwede ay tumigil na siya sa pagsasalita dahil sobrang baho ng kanyang hininga. Sa inis ni Pazuzu ay kaagad niyang inatake si Silpha ngunit naunahan na pala siya nito. Mabilis niyang pinagaling ang kanyang sugat kaya napansin nila Albert ang paghina ng regeneration ng ibang Beowulfs. Habang patuloy ang pakikipaglaban nila ay abala naman si Lloyd sa pag-aaral ng mana transmutation. Di nagtagal ay nagulat na lang si Grim na naperpekto niya ito kaagad. Matapos muling mapuruhan ni Silpha si Pazuzu ay hiniram nito ang espada ng isang kawal. Bago pa man ito makaatake ay sinamantala ni Pazuzu ang pagkakataon para unahan ito. Ngunit nakahanda na pala ito para gamitin ang dual blade art na Twin Dragon's Rising. Katapos ay sinundan pa niya ito ng Diving Sparrow at Double Tiger Claw and Fang. Bago pa niya ito mailigpit ng tuluyan ay nagpalabas ito ng miasma kaya lahat ng nakaamoy ay biglang nanghina. Dito na ito gumanti na hindi na nagawa pang masangga ni Silpha. Muli itong umatake pero buti na lang ay nasangga ito ni Tao. Matapos sabihan ni Silpha si Tao na puntahan si Lloyd ay dito na ito nawala ng malay. Mabilis na inatake ni Pazuzu si Tao at dito niya na nalaman ng paggamit ni Tao ng chi breeding technique kaya pala hindi ito naapektuhan ng kanyang miasma. Nagawa itong mapuruhan ni Tao ng kanyang Thunderquake Pulse pero bigla naman siyang inatake ng Beowulf. Nakarecover na din pala ang mga ito at dito na din ginamit ni Pazuzu ang Maximum Domination miasma dahilan para manghina na din si Tao. Kinuha ni Pazuzu si Silpha para sana gawin ding isa sa alagad niya. Bigla siyang kinausap ni Lloyd kaya laking gulat niya na hindi ito naapektuhan ng miasma. Dito niya napansin si Grim at maliban sa nagtataka siya bakit kasama nito ang isang bata ay natawa din siya sa hitsura nito.
Balak sana ni Grim na payuhan si Pazuzu ngunit dahil sa pang-iinsulto nito sa kanya ay pinabayaan niya na lang ito. Nang pinaatake na ni Pazuzu ang mga Bearwolves ay sinamantala naman ni Lloyd ang pagkakataon para gamitin ng mana transmutation. Dahil dito ay muling naalala ng mga Bearwolves ang kanilang mga magulang na iniligpit ni Pazuzu. Katapos ay inutusan ni Lloyd ang kumain kay Tao na iluwa na si Tao. Sinubukan pa ni Pazuzu na kontrolin muli ang mga Bearwolves pero inatake lang siya ng mga ito. Nang mapagtanto niya na hindi na uubra ang kanyang miasma ay binugbog niya na lang ang mga ito. Katapos ay inilabas niya na ang totoo niyang kapangyarihan kaya nagpalabas na din si Lloyd ng matindi niyang mana dahilan para matulala na lang si Pazuzu. Sa isip-isip ni Grim ay napagtanto na siguro ni Pazuzu kung gaano kadelikadong bata si Lloyd. Sinubukan itong ikulong ni Lloyd pero mabilis itong nakaiwas sa kanyang barrier. Naisip ni Pazuzu na hindi na pakikipaglaban ang iniisip ngayon ni Lloyd at gusto lang nito na ikulong siya at kung mangyari ito ay siguradong katapusan niya na. Sa tulong ni Grim ay mas pinadoble pa ni Lloyd ang dami ng barrier na napapalabas niya. Kaya ilang sandali lang ay dito na niya nadakip si Pazuzu. Sinubukan pa nito na makipagkasundo sa kanya pero hindi niya ito pinakinggan at inumpisahan na ang gusto niyang gawin dito. At makalipas ang ilang minuto ay hindi na nito nakayanan ang pinaggagawa niya. Ilang sandali lang ay nagsimula ng magkamalay sila Albert kaya dali-dali niyang nilapitan ang mga ito para ipaalam na dumating si Robert para iligtas sila. Nang maglaho si Pazuzu ay hinigop naman ni Grim ang mana nito. Habang ikinikwento ni Lloyd ang mga nangyari kunwari ay dito lang napansin ni Tao ang suot niyang poncho kaya itinuro kaagad ni Lloyd si Robert para umalis na ito at hindi siya mahalata. Pagkauwi nila at nang makaharap nila ang hari ay iminungkahi ni Albert na pasalihin na din si Lloyd na maging parte ng royal succession. Ngunit nang tinanong ng hari si Lloyd ay kaagad itong tinanggihan ni Lloyd. Dahil naman sa pagsama ng isang Bearwolf sa kanila ay nagpasya si Lloyd na kupkupin na lang ito. Pinangalanan niya itong Shiro dahil na din sa kulay ng balahibo nito. Gusto niya itong turuan sa iba't ibang command pero nahihirapan siya. Dito na nila naisip ang Sixth Princess o si Princess Alize na siyang alam nilang mahilig sa mga hayop. May sarili itong tore kung saan dito nakatira ang kanyang mga alaga. Nagtungo sila dito kaya tuwang-tuwa din ito matapos nitong makita si Lloyd. Alam nito na may kinalaman sa Bearwolf ang kanilang pagbisita. Nang makiusap si Lloyd kung pwede nilang makita ang alaga nitong halimaw ay nagulat na lang sila dahil hindi nila napansin na nasa likuran na pala nila ito. Alam ni Lloyd na may ginawang teknik dito si Alize kaya kaagad siyang nakiusap dito na turuan siya. Ayon naman kay Alize na ang susi sa pakikipag-usap sa mga hayop ay pagmamahal. Sa pamamagitan nito ay madali umano nilang maiintindihan ang mga hayop. Gayunpaman ay napansin ni Lloyd na nakakapagpalabas ng mana si Alize mula sa kanyang ulo na hindi lang niya alam. Ito siguro ang dahilan bakit nakikita ng mga hayop ang gusto niyang sabihin sa mga ito. Sinubukan niya ito kay Shiro at matagumpay niya itong nagawa. Dahil dito ay naiintindihan na ni Shiro ang mga gusto niyang ipagawa dito. Pagkalabas nila ng tore ay tinawag naman sila ni Albert. May gusto umanong kumausap sa kanya at ito pala ay ang kanyang kuya o ang fourth prince na si Diane. Isang blacksmith si Diane at nalaman nito ang ginawa niya sa spellbound sword ni Albert. Gusto nito na makita kung totoo nga ba ang sinabi ni Albert dahil interesado din ito sa enchantments. Hindi naman naging problema kay Lloyd na pagbigyan ng hiling nito pero nang matapos si Lloyd ay hindi ito makapaniwala sa ginawa ni Lloyd. Kagad itong nagpasya na hingi ng tulong ni Lloyd dahil alam nito na sa tulong ni Lloyd ay maaabot na nito ang kanyang pangarap na ultimate spellbound sword. Maliban dito ay gusto din niya na maging isa ang kanilang kaharian kung saan lahat ay makakagamit ng mahika sa pamamagitan ng paghawak ng spellbound sword. Naging interesado si Lloyd dito kaya pumayag siya na tulungan si Diane. Pero nang mag-umpisa na sila ay nadurog kaagad ang bakal na nilagyan nila ng enchantment. Binago ni Lloyd ang enchantment pero ganun pa din ang resulta kahit ilang beses na nila itong ulit-ulitin. Habang iniisip ni Lloyd kung ano ang problema ay napansin ni Grim ang kakaiba sa mana essence. Dito na nila nalaman na mumurahing mana essence lang pala ang binili ni Diane. Nang ginamitan ito ni Lloyd ng pure effects ay kulang ito ng hematite. Dahil walang hematite si Diane ay kakailanganin pa nila na magtungo ngayon sa dungeon. Buti na lang ay pabor ang hari na magrehistro si Lloyd sa Adventurers Guild. Hindi na sila nagsayang pa ng oras at kaagad silang nagtungo sa guild para magparehistro. Ang problema ay kailangan ng kahit isang B-rank adventurer kung pipiliin nila ang dungeon quests. Dito na nalaman ni Lloyd na si Silpha pala ang kilalang legendary A-rank adventurer na tinatawag na Silver Blader. Ngunit dahil magre-rehistro lang ulit si Silpha ay madedemote siya bilang C-rank adventurer.
Biglang dumating dito si Tao at nagboluntaryo ito na samahan sila dahil isa naman itong B-rank adventurer. Bago sila umalis ay nalaman ni Lloyd na kahit nakakamanghang adventurer si Silpha ay may isang grupo ito na hindi napabagsak. Ito ay ang Assassin's Guild na binubuo ng 6 na miyembro. Naging madali lang sa kanila na makuha ang kailangan nila sa dungeon at makalipas lang ang ilang oras ay nakabalik na sila sa palasyo. Dahil dito ay matagumpay nang nagawa ni Diane ang ultimate spellbound sword. Kinagabihan ng magpapahinga na sana si Lloyd ay bigla niyang naramdaman na may tao sa Central Garden. Pinuntahan niya ito kaya dali-dali itong tumakas pero may nilagay na pala siyang barrier. Dahil dito ay napilitan na ito na gamitin ang kanyang lason kaya kaagad na nanghina si Lloyd. Nagpakilala ito sa pangalang Ren na isang blighted o ang poison blighted. Katapos ay dito na nito sinira ang barrier ni Lloyd at umalis na dito. Hinayaan na lang ito ni Lloyd para masundan niya ito at matunton ang hideout nila dahil sigurado siya na miyembro ito ng Assassin's Guild. Kaya ilang minuto lang pagkadating ni Ren sa kanilang hideout ay dumating na din sila dito. Nakilala siya kaagad nila Galilea kaya dito na dinalaman ni Ren na siya ang 7th Prince. Tinanggal niya ang kanyang barrier para kalabanin ng mga ito na may iba't ibang abilidad. Unang umatake sa kanya ay si Babylon o ang Warp Blighted. May nakakamangha siyang flexibility na parang wala na siyang mga buto. Sunod na umatake sa kanya ay si Crow o ang Curse Blighted. Sinundan ito kagad ng atake ni Galilea na isa namang Web Blighted. Dahil dito ay napilitan siya na hubarin na lang ang kanyang jumper. Pagka-atake sa kanya ni Talia ay sinadya nito na saksakin ang hita nito na direktang umepekto din sa kanya dahil ito ang Pain Blighted. Akala ng mga ito ay nakakaramdam na ng takot si Lloyd ngunit nagulat na lang sila nang pinagaling lang ni Lloyd ang kanyang sugat. Dahil nakita niya na ang mga atake ng mga ito ay gusto naman niya makita kung paano didepensa ang mga ito. Ginaya niya si Silpha kaya naalala tuloy ni Galilea ang swordswoman na siyang nagbigay sa kanya ng trauma. Una niyang sinubukan ang depensa ni Babylon ngunit madali lang itong natalo. Sinubukan nila Galilea at Crow na atakihin siya pero naisahan niya ang mga ito. Inuna niya munang pabagsakin si Crow at katapos ay sinunod din niya kaagad sila Talia at Galilea. Sinubukan pa uli ni Galilea na umatake at dito na siya may ginawa sa mana nito. Akala ni Ren ay isang atake ang ginawa niya ngunit nagulat na lang si Galilea na nakokontrol niya na ang kanyang mana. Dahil gumana ito ay ginawa din ito ni Lloyd sa iba at pinagaling niya na din ang mga natamong pinsala ng mga ito. Bilang pasasalamat ay itinuring siyang miyembro ng grupo at nagkaroon sila ng welcome party. Dito na ipinaalam sa kanya ni Galilea ang tungkol sa isa pa nilang miyembro o ang Phantom Blighted na si Jade. Teleportation ang abilidad nito pero dahil hindi niya ito nakokontrol ay nateteleport na lang siya bigla sa iba't ibang lugar. Isang araw ay ipinakita nito sa kanila ang magiging guild emblem nila. Kukuha sila ng mga trabaho na hindi kaya ng mga adventurer at mag-iiwan sila ng ganitong barya para makilala sila. Ilang sandali lang ay bigla na lang may lumitaw na sulat na nakaselyo ng kanilang emblem. Nakasaad dito na napatalsik niya na umano ang mga namumuno sa Lordos na naghahanda para sa digmaan kaya siya na ngayon ang namumuno dito. Bilang pangako ay pwede na sila ngayon pumunta dito para sama-sama na silang manirahan dito. Nagpasya sila na magtungo dito at inalok naman ni Ren si Lloyd kung gusto ba niya umano na sumama. Bago ito sagutin ni Lloyd ay nilinaw niya muna sa mga ito ang posibilidad na baka kontrolado na ni Jade ang kanyang mana dahil nagawa nito na magpadala ng sulat sa kanila. Naisip nila na baka isa lang itong patibong pero naniniwala naman ang iba na baka nagawa niya na itong makontrol dahil sa pagsasanay. Kaya sinabi ni Lloyd na hindi na din kailangan na sumama pa siya pero sasama pa din siya dahil interesado siya sa teleportation ni Jade. Kagad silang lumakad at para makarating sila ng mabilis sa Lordos ay ginamit ni Lloyd ang kanyang kapangyarihan. Ilang minuto lang ang makalipas ay dumating naman sila Silpha at Shiro sa hideout ng Assassin's Guild. Nang makita nila dito ang sulat ni Lloyd ay kaagad nila itong dinala kay Albert. Sa una ay hindi muna sila nag-isip na may masamang nangyari kay Lloyd. Pero nang ipinakita na ni Silpha ang hitsura ng damit ni Lloyd ay dito na sila nagpasya na magtungo na din sa Lordos. Nang hindi na makayanan nila rin ang kanilang kalagayan ay nakiusap na sila kay Lloyd na huminto muna. Minabuti nila na magpahinga muna at kumain na din dahil simula sa kinaruroonan nila ay maglalakad na lang sila papunta sa kaharian ng Lordos. Habang kumakain na sila ay dito na din nila naikwento ang araw nung may inamin si Jade sa kanila. Ito pala ang third son ng pinuno ng Lordos at ginamit lang sila nito. Gusto umano nito na makahanap ng mga makakasama para pigilan ang digmaan na parating ginagawa ng kanyang pamilya. Pero may hinala na pala sila Galilea na isa itong noble at tanging si Ren lang ang nagulat.
Kahit ano pa man ang pagkatao ni Jade ay tanggap nila ito dahil ito ang nagbigay sa kanila ng pag-asa. Ilang sandali lang ay nakaramdam na ng antok si Lloyd kaya binuhat na lang ito ni Galilea. Nang malapit na sila sa kastilyo ng Lordost ay minabuti nila na hayaan muna si Lloyd na makapagpahinga habang nagmamasid sila sa kastilyo. Ito ay para na din handa ito sakali mang may hindi inaasahang mangyari. Nang mag-umpisa na sila sa pagmamasid ay sakto nga ang nakalagay sa sulat na may isinasagawa ditong salo-salo. Bigla na lang may lumapit sa kanila at tinanong sila kung sila ba ang Assassin's Guild. Dinala sila nito sa salo-salo at ilang sandali lang ay nagpakita na sa kanila si Jade. Sa sobrang tuwa na nakita muli nila si Jade ay napaiyak na lang sila. Aalis na sana si Grimm para sunduin si Lloyd ngunit nagulat na lang sila nang ilantad na ng mga nandito ang totoo nilang anyo bilang mga demon. Pinaluhod silang lahat ni Jade para masaniban na umano sila. Dahil dito ay kagad na inatake ni Grimm si Jade para sana patakbuhin sila rin papunta kay Lloyd. Bago pa man niya masabi ang katauhan na ngayon ni Jade ay bigla na lang siyang sinipan nito. Tumilapon siya sa kinaroroonan ni Lloyd kaya dito na nagising si Lloyd dahilan para malaman nito kaagad ang sitwasyon nila rin. Sinaniban pala ng demon si Jade kaya nagawa nito na madala dito ang ibang mga demon mula sa Netherworld. Katapos ay nagpakilala ito sa pangalang Gisarme at ipinaalam nito kina Ren na patay na si Jade. Ikwinento nito ang hirap na pinagdaanan ni Jade nung mga panahon na sinusubukan niya umano na kontrolin ito. Alam nito na ang ibang miyembro ng Assassin's Guild ang isusunod niya kaya ginawa nito ang lahat para maprotektahan sila. Ilang sandali lang ay nagtaka si Gisarme na okay na ang marka nila Ren dahil wala naman ito sa alaala ni Jade. Tinanong niya si Ren kung sino ang may gawa nito ngunit kinagat ni Ren ang kanyang dila para hindi siya makapagsalita. Biglang dumating dito si Lloyd at matapos nitong malagyan ng barrier sila Ren ay dito na nito inatake sila Gisarme. Sa sobrang lakas ng ginawa niyang atake ay lumikha ito ng napakalalim na butas. Bumaba siya para pagalingin ang dila ni Ren at dahil alam niya na sila ang pakay ni Gisarme ay pinatakbo niya na ang mga ito. Inakala ng isang demon na patay na si Gisarme kaya sinipa tuloy siya nito. Katapos ay inutusan nito ang iba na habulin ng mga miyembro ng Assassin's Guild. Ngunit hindi naman basta-basta papayag lang si Lloyd na maabutan ng mga ito sila Ren. Dahil dito ay sinugod siya ng ibang demon pero umatake din si Gisarme dahilan para sila tuloy ang napuruhan. Alam ni Grimm na napagtanto na ni Lloyd na hindi basta-bastang demon si Gisarme. Kaya ipinaliwanag niya na din ang 10 level ng demon at siguradong nasa pang 10th class ang mga humahabol ngayon kina Ren. Posible namang nasa pang 8th class si Pazuzu at siya ay pang 3rd class. Ang problema ay hindi lang pang 1st class si Gisarme dahil isa itong Netherworld Royalty o isang Demon Lord. Kahit ang 100 1st class demon ay hindi uubra sa lakas nito. Nang malaman naman ni Gisarme ang pagiging 7th Prince ni Lloyd ay parang may natatandaan siya dito mula sa memorya ni Jade. Bagamat nakalimutan niya na kung ano ito ay parang nararamdaman niya na gusto ni Jade na magkakilala sila. Iminungkahi ni Grimm kay Lloyd na tumakbo na din sila ngunit walang balak si Lloyd na sundin siya. Pagkaatake ni Gisarme ay muntikan na itong lumusot sa barrier ni Lloyd kahit isang heavy-duty barrier na ang ginamit ni Lloyd. Dahil dito ay pinadami ni Gisarme ang kanyang atake para masubukan kung hanggang saan tatagal ang barrier ni Lloyd. Dahil hindi masira ni Gisarme ang barrier ay gumamit na ito ng teleportation para sipain ang barrier. Buti na lang ay mabilis nakapagpalabas ng panangga si Lloyd sa atake ni Gisarme. Hindi makapaniwala sila Galilea sa nasasaksihan nilang labanan na kasalukuyan pa ding nasa gate. Habang ang mga kalaban naman ay papalapit na sa kanila kaya pinapadali na nila si Babylon para buksan ang gate. Napagpasyahan naman ni Gisarme na ipaliwanag kay Lloyd kung bakit mga blighted ang gusto nilang vessel. Dahil sa sitwasyon nila ay kinamumuhian na sila ng ibang tao. Naniniwala siya na makukumpleto lang ang isang blighted kung magiging vessel na sila ng isang demon. Para maging kapanipaniwala ang kanyang mga sinabi ay gusto niya na ipakita kay Lloyd ang nagagawa ng pagsanib niya sa katawan ni Jade. Inatake niya si Lloyd na hindi na nailagan ni Lloyd sa sobrang bilis. Sinundan pa niya ito ng ilang beses para masigurado na ang pagkasawi ni Lloyd. Nang malapit na ang mga kalaban kina Ren ay nilabanan muna ito nila Galilea at Crow. Ilang sandali lang ay nagawa na ni Babylon na mabuksan ang gate. Nang lalabas na sana sila Ren at Crow ay nagawa naman ng mga kalaban na makawala. Dahil dito ay ginamit na ni Talia ang kanyang kapangyarihan para pigilan muli ang mga ito na makalapit sa kanila. Balak ni Talia na magpaiwan para makatakas na sila Ren pero nagpasya din si Galilea na samahan siya. Nilabanan mag-isa ni Galilea ang mga kalaban para mabigyan ng pagkakataon si Talia. Akala ni Gisarme ay patay na si Lloyd ngunit nagulat na lang siya nang maging bato ito.
Dito na kumilos si Lloyd para atakihin siya kaya kaagad siyang nag-teleport. Naramdaman ni Lloyd na may paparating at nakiusap siya kay Gisarme kung pwede ay sa ibang lugar na lang sila maglaban. Andito na pala ang hukbo nila Albert kaya hindi na nagawa ni Talia ang kanyang pinaplano. Nabuhayan ng loob sila rin dahil sa wakas ay may makakatulong na sa kanila. Ngunit ang hindi nila alam ay sila pala ang kukumprontahin muna ni Albert. Tinanong sila ni Silpha kung nasaan na si Lloyd. Nang sasabihin na sana ni Ren ang totoo ay kaagad siyang pinigilan ni Babylon. Ito pala ay dahil nakiusap sa kanila kanina si Lloyd na kung may makaengkwentro umano sila na taga Selom Kingdom ay hindi nila ipagsabi ang totoong lakas nito at pati na din ang tungkol kay Grimm. Dahil dito ay sinabi na lang ni Ren na may nilalabanan si Lloyd na mahinang nilalang. Ngunit hindi naniniwala sa kanya si Silpha pero buti na lang ay inawat ito ni Albert. Akala nila ay pinagtatanggol sila ni Albert ngunit gusto lang pala nito na unahin muna ang matatanda bago ang bata. Nagpasya si Ren na sabihin na ang totoo na may nilalabanan si Lloyd para maipaghiganti ang kanilang kaibigan. Bigla siyang inatake ng isang demon pero buti na lang ay naunahan nito ni Liro. Nakiusap si Alize kina Albert na paniwalaan muna nila ngayon si Ren. Pumayag dito si Albert at inatasan niya si Silpha na hanapin si Lloyd. Sinubukan naman ni Ren na pigilan si Silpha at dito na pinunterya ni Gisarme ang tulay. Ngunit pinipilit pa din ng mga demon na makatawid papunta sa kanila. Sinadya pala ni Lloyd na mapatama ni Gisarme ang atake nito sa tulay para hindi makatawid si Silpha. Nagpatuloy ang labanan nilang dalawa habang sila Albert naman ay sinusubukan na pigilan ng mga demons. Sinusubukan naman nila Silpha na tumawid pero sobrang layo nito. Dahil namimiss na ni Shiro si Lloyd ay pinilit nito na tumawid pero nahulog lang siya sa ilog. Susubukan na din sana ni Silpha na tumawid ngunit bigla siyang inatake ng isang demon. Naiiba pala ito sa mga demon na kaharap nila Albert dahil isa na itong 8th class demon. Habang abala si Albert sa pag-iisip kung ano ang magandang gawin sa mga tao na sinaniban ng mga demon ay bigla siyang inatake ng isang demon. Buti na lang ay mabilis nakakilos si Babylon para pigilan ito. Alam ni Babylon na nag-aalinlangan si Albert na iligpit ang mga demon kaya sinabihan niya ito na wala ng pag-asa pang maibalik ang mga tao na sinaniban ng mga demon. Dito na nagpasya si Albert na gamitin na ang kanyang Infernum Immorture para tuluyan ng iligpit ang mga ito. Dahil hindi basta-bastang demon ang kaharap ni Silpha ay nagbibigay ito ng magandang laban. Nagpalitan sila ng kani-kanilang mga teknik sa kanilang espada kaya natutulala na lang sila Talia habang pinapanood ang mga ito. Ang problema ay madali lang nagre-regenerate ang mga natatamong sugat ng demon. Dahil sa ipinakitang galing ni Silpha ay nawala na ito ng interes sa mga blighted at gusto na nito na maging vessel ang katawan ni Silpha. Muli itong umatake gamit ang Lordos style na isa sa matinding teknik ng vessel nito. Akala nito ay nakakalamang na siya kay Silpha ngunit pagka-atake ni Silpha ay ginamit ni Silpha ang Great Tengo na isa sa demon blade form ng demon. Hindi ito makapaniwala na nagaya ni Silpha ang kanyang teknik na ayon kay Silpha ay natutunan niya lang ito matapos niya itong makita kanina. Tinawag niya si Shiro na saktong kakaakyat lang para kunin ang espada na ibinigay sa kanya ni Lloyd. Sinadya itong gawin ni Lloyd para sa kanya para umano magamit niya na ang full potential ng kanyang kapangyarihan. Sa pamamagitan nito ay hindi na siya mamamroblema pa sakali mang may makaharap ulit siyang demon. Gayunpaman ay kampante pa din ng demon na hindi siya kayang mailigpit ng espada ni Silpha. Tinapatan nito ang atake ni Silpha na nagdahilan ng agarang pagkasawi nito. Dito na din mas nakumpirma nila Galilea at Ro na si Silpha nga ang nakalaban nilang Silver Blader. Habang patuloy ang ginagawang atake ni Gisarme kay Lloyd ay abala pa din si Lloyd sa pag-iisip kung paano niya ito mapipigilan. Alam niya na sa oras na matamaan siya ng mga ibinabato nitong Mana Spears ay siguradong katapusan niya na. Maliban dito ay problema din niya ang cursed speech nito na kaya siyang pasukin kahit nasa loob siya ng barrier. Samahan pa ito ng Shadow Wolf kaya kailangan niyang kumilos ng sobrang bilis. Ilang sandali lang ay napagpasyahan niya na umatake na din gamit ang double casting ng Seismo Terracier at Infernum Immorture. Ngunit sa inaasahan niya ay iniwasan lang ito ni Gisarme. Nagdulot ito sa pagkakaroon ng steam kaya gumamit siya ng Spectral Detection. Nang matunton niya ito ay sinabihan siya ni Grimm na gumalaw-galaw para hindi siya mahuli ng Shadow Wolf. Pero napatanong siya sa kanyang sarili kung bakit kaya hindi siya inatake kanina ni Gisarme kahit huminto siya saglit. Dito niya na naisip na baka dahil sa steam ay nahihirapan ito na matunton siya. Sinamantala niya ang pagkakataon na ito para umatake gamit ang Parade of Dolls. Pero naisip din nito kagad na kung sino man ang may hawak ng totoong espada ang siyang totoong Lloyd. Akala nito ay nadakip niya na si Lloyd ngunit pinahawak lang pala ni Lloyd ng kanyang espada ang isa niyang clone.
Mabilis na kinuha ni Lloyd ang kanyang espada habang abala pa si Gisarme sa paghahanap sa kanya. Akala nito ay aatake siya mula sa taas kaya dito niya na ito inatake. Katapos ay lumikha siya ng marami pang clone at pinalibutan nila si Gisarme. Para mas mapadali ang pagtunton sa kanya ay gumamit ito ng maraming mana spears. Nang makita nito ang barrier ay kaagad itong kumilos para lumapit dito. Akala niya ay ito na ang totoong Lloyd ngunit naisahan na naman siya ni Lloyd. Nilagyan lang pala ito ni Lloyd ng barrier para magmukha itong totoo. Nagpatuloy lang si Gisarme sa pag-atake at wala siyang kaalam-alam na gumagamit si Lloyd ng obscure para maitago ang kanyang presensya. Kailangan lang ni Lloyd ay mapatama niya ang kanyang espada na isa palang spelltaker sa Shadow Wolf. Sa pamamagitan nito ay maaanalisa niya na ang Shadow Wolf. Gayunpaman ay mas gusto pa din ni Grimm na tumakbo na lang sila habang hindi pa sila natutunto ni Gisarme. Ngunit alam niya na hindi ito mangyayari dahil siguradong hindi titigil si Lloyd hanggat hindi niya nakukuha ang kanyang gusto. Nang matamaan na ni Lloyd ang Shadow Wolf ay inumpisahan niya nang hanapin si Jade. Ilang sandali lang ay nagliwanag na ang buong paligid at parang may ipinahiwatig sa kanya si Jade na naintindihan naman niya kaagad. Dito niya na tinanggal lahat ang mga clone niya at nagpakita na din siya kay Gisarme. Nang mapansin ni Gisarme ang sugat sa mukha ni Lloyd ay naisip niya kaagad na hindi pala ito lumikha ng barrier para sa sarili. Aatake na sana ito kay Lloyd ngunit naunahan ito ni Lloyd. Ginamit ni Lloyd ang chi technique para siguradong mararamdaman ni Gisarme ang sakit ng kanyang suntok. Hindi naman makapaniwala si Gisarme kung paano nalaman ni Lloyd kung saan siya magte-teleport. Tinanong ni Lloyd si Gisarme kung ano ang mga sinabi ni Jade bago ito masawi. Dito na nito naalala na sinabi pala ni Jade na balang araw ay matatalo din siya. Sa sobrang galit ni Gisarme ay sinubukan niya ulit na umatake pero nadakip na naman siya ni Lloyd. Dito na ito binugbog ni Lloyd na kahit anong gawin itong pagte-teleport ay wala na itong silbi pa. Ilang sandali lang ay ginamit ni Lloyd ang pinagsanib na Infernum Immorture at Tempestive Interseer. Bago pa mahulog sa lava si Gisarme ay nakagamit pa ito ng Shadow Wolf pero nahuhuli lang siya ni Lloyd hanggang sa tumigil na ito sa pag-atake. Dahil dito ay nagkaroon ng pagkakataon si Gisarme na magamit ang kanyang Mortal Dark Sphere. Pagkahagis niya dito kay Lloyd ay bigla na lang itong naglaho dahilan para pagpawisan na lang siya. Binura pala ito ni Lloyd gamit din ang kaparehong teknik. Hindi makapaniwala si Gisarme na madali lang magagawa ni Lloyd ang teknik na kagaya ng Supreme Demon Lord Art. Nag-teleport ito para sana atakihin si Lloyd ngunit dito na nito naramdaman ang nakakatakot na mana ni Lloyd at kahit si Grimm ay nanginig na lang sa takot. Gustong malaman ni Lloyd kung masasawi ba si Gisarme ng kanyang void kaya dito niya na ito inatake. Dahil walang makita sila Diane ay naisip nila na hintayin ang pagsikat ng araw. Pero nang tiningnan ni Albert ang orasan ay nagtaka siya dahil lagpas 6:00 na pala ng umaga. Pagkatingin nila sa taas ay nalaman kaagad nila na hindi ito ang kalangitan. Kasalukuyan pa palang nilalamon si Gisarme ng atake ni Lloyd. Sinubukan nito na abandon ni hina ang katawan ni Jade pero bigo ito. Dahil desperado na ito ay nagpanggap na lang ito na si Jade. Pero hindi siya pinaniwalaan ni Lloyd kaya humingi na ito ng tulong kina Ren para iligpit si Lloyd. Pero wala na siyang nagawa hanggang sa tuluyan na siyang maglaho at dito na lumitaw ang totoong kalangitan. Muling inalala ni Ren ang araw nung unang mabanggit ni Jade sa kanila ang tungkol kay Lloyd. Bagamat ang paniniwala ng karamihan ay isa lang fireworks ang nangyari nung ipinanganak si Lloyd ay malakas pa din ang hinala ni Jade sa posibilidad na si Lloyd ang may gawa nun. Kung tama man ang kanyang hinala ay posibleng matulungan sila ni Lloyd na matanggal ang sumpa sa kanilang mga kapangyarihan. Makalipas ang ilang minuto ay ginawa ni Lloyd ng libingan si Jade at nagtulong-tulong naman ang mga kawal para gawan din ng libingan ng ibang tao na sinaniban ng mga demon. Para kay Lloyd ay hindi siya ang nanalo sa laban nila ni Gisarme dahil panalo ito ni Jade. Kanina pa pala nakikinig sa kanila si Ren at gusto sana nito na magpasalamat sa ginawa ni Lloyd. Ngunit lumapit kay Lloyd si Albert para pag-usapan nila ang tungkol kina Ren. Dahil sa mga naging kasalanan ng Assassin's Guild at pati na din sa pagdala ng mga ito kay Lloyd sa isang digmaan ay kailangan silang ikulong. Pero sinabi ng mga ito na pagsisilbihan umano nila si Lloyd habang buhay bilang kabayaran sa kanilang ginawa. Gusto ni Albert na malaman kung ano ang plano ni Lloyd sa mga ito. Binalaan nito si Lloyd na hindi lang ito kapareho na parang nag-alaga lang siya ng hayop sakaling kupkupin niya ang Assassin's Guild dahil kung may magawa silang kasalanan ay responsibilidad ito ni Lloyd. Naiintindihan naman ni Lloyd ang ibig sabihin ni Albert at alam niya na naiintindihan din siya ng Assassin's Guild. Pero kung sakali mang may magawa silang problema ay papanagutan niya ito. Buti na lang ay hindi minasama ni Albert ang naging desisyon niya at buo pa din ang suporta nito sa kanya. Ilang sandali lang ay bigla namang dumating dito si Tao.
Nalaman pala nito ang nangyari kay Lloyd pero nang mapagtanto niya na tapos na ang labanan ay umalis na lang siya kaagad. Pero pinahabol siya ni Albert kay Silva dahil hindi pa umano ito nakakapagpasalamat ng maayos sa kanya. Matapos pakawalan ng mga miyembro ng Assassin's Guild ay nagkaroon sila ng kaunting salo-salo para ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Dito na nagtatapos ang huling episode ng I Was Reincarnated as the Seventh Prince so I can take my time perfecting my magical ability. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kagad kung may bago akong video. Maraming salamat sa panonood at shoutout na din kina